ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Miss, andito ako! Kumusta? Nakita daw ba nila yung wallet mo? Hindi eh. Tara, puntahan pa natin yung ibang lugar na napuntahan mo. Ito na yung huling lugar na napuntahan ko. Saan kaya nahulog yun? Mahalaga pa naman yung mga nandun, mga IDs ko. Nandun din yung mga resibo sa mga nabayaran ko sa school para i-present sa registrar. Oo, minahon ka. Pasensya na ha. Wala akong panyo na maipapahiram sa'yo. Okay lang. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa'yo eh. Wala ka namang kasalanan eh. Wala na rin siguro ang wallet ko. Oh, huwag ka mawalan ng pag-asa. Maniwala ka na mahahanap din yun. Pero wala sa mga lugar na napuntahan ko. Hayaan mo, magtatanong-tanong pa din ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang wallet mo. Salamat. Pero hindi mo naman kailangang gawin yan. Ayos lang yun. Total yung mga lugar na napuntahan mo, nalilibot ko palagi dahil nagkakargador din ako dito sa palengke. Kaya makakapagtanong-tanong ako. Salamat. Walang anuman yun, miss. Ay, sorry. Saan? Kanina pa tayo magkasama. Hindi ko pa pala nasasabi ang pangalan ko. Nako, naiintindihan ko. Kanina kasi nag-aalala ka eh. Oo nga eh. Pero ako si Maylene. Ako si Andoy. Andoy ang totoo mong pangalan? Nickname lang, alias. Alejandro ang tunay kong pangalan. Maganda naman ang Alejandro ah. Pangit ba ang Andoy? Hindi. Ang ibig kong sabihin, maganda ang pangalang Alejandro pero cute din naman yung Andoy. Parang ako? Ha? Uy, natatawa ka. Ikaw naman kasi, hindi ko inaasahan yung joke mo. Kasi kanina ka pa malungkot. Alam ko naman na importante yung nawawala. Pero sana mag-relax ka lang. Oo nga. Habang wala ka pa kanina, bumili ako nitong tinapay at soft drinks. Bakit? Ha? Bakit? Ibig kong sabihin, bakit bumili ka pa? Nalugi ka na nga ngayong araw kasi yung oras ng pasada mo. Sinamahan mo lang ako at ayaw mo pa magpabayad. Nako, wala yun. Basta may nangangailangan, dapat tulungan. Salamat. Paano tong tinapay at soft drinks? Nakakahiya na sa'yo. Sa'yo na lang yan. 2 binili ko. Tig-isa sana tayo. Ganun ba? Ayaw mo ba? Akin na nga, nakakahiya naman. Nag-abala ka pa. Sabi ko nga ayos lang eh. Tara, kain na tayo. Maupo ka dito sa loob ng pedicab. Sige na nga. Nag-aaral ka pala? Mukha bang hindi? Ha? Hindi. Joke lang. Ako kasi hindi nag-aaral eh. Sorry, wala akong ibig sabihin. Joke lang. Ay, ikaw talaga? Saan ka nag-aaral? Hindi nga ako nag-aaral. Joke ba yan o totoo? Totoo. Bakit ka natatawa? Na-counter joke kasi kita eh. Eh wala ka namang joke eh. Seryoso yung sinasabi mo. Ha? Oo nga. Kakainis ka. Aalis na ako. Uy, ito naman hindi na mabiro. Pinagagaan ko lang ang mga sitwasyon. Pinagagaan ko ang loob mo para huwag kang mag-alala. At pinagagaan ko din ang loob ko na itawan na lang dahil hindi ako nag-aaral. Bakit ayaw mo mag-aral? Hindi naman sa ayaw. Wala pa kasing pere. Pero nag-iipon ako. Pag marami na akong naipon, mag-aaral uli ako. Ay maganda yan. Siyempre, para pag nagkaasawa ako at nagkaanak, mabubuhay ko sila. May girlfriend ka na? Wala ah. Pero sana magkaroon na. Darating yan. Dumating na. Ano yun? Wala. Sabi ko, kainin mo na yung tinapay. Papadudot, napakasaya noong araw na yon. Sa totoo lang, noon lang ako sumaya ng ganon at si Maylene ang dahilan. Mahaba pa ang naging kwentuhan namin kasi umikot pa kami para magtanong-tanong tungkol sa wallet niya. Kahit na wala kong kinita ng araw na yon ay iba pa din ang pakiramdam. Napakasaya ko talaga na nakilala ko si Maylene. Nalaman ko pa kung saan siya nakatira kasi hinatid ko siya sa mismong bahay nila. Pero pagkababa ko kay Maylene sa tapat ng bahay nila ay saka ako dinagukan ng katotohanan na hindi magiging kami. Malabong magkagusto sa akin si Maylene sa estado ng buhay ko.
Kahit na ganoon ay naramdaman ko ay ginawa ko pa ding inspirasyon si Maylene para magsipag palalo. Kung doble ang sipag ko noon ay triniple ko pa para mahabol ko ang estado ng buhay nila. Madalas kaming nagkakasalubong ni Maylene sa mga lugar na pinupuntahan niya. Hindi dahil sa gawa ng pagkakataon kundi inalam ko talaga kung saan siya nagpupunta at ang schedule niya. Naging stalker ako sa mabuting paraan, Papa Dudut. Kasi gusto ko lang naman na safe si Maylene sa pagpasok at pag-uwi sa kanila. Nakikita ko din naman na hindi naiilang si Maylene sa mga pagkakataon na nagkikita kami. Ramdam ko din naman na masaya siya, Papa Dudut. Kain ka lang ha. Ikaw talaga? Baka wala ka nang naiipon, kakalibre mo sa akin ha. Ikaw naman. Pangatlong beses ko palang na panlilibre to sa'yo. 4. Kasama yung tinapay at soft drinks nung una tayong magkakilala. Ay oo nga, 4 pala. O kita mo na, ang daming beses na. Maylene naman, ginatang bilo-bilo lang yan. Hindi naman mauubos ang kita ko dyan. Nung isang beses, spaghetti ang kinain natin. 5 piso lang naman ang nadagdag sa presyo ng ginatang bilo-bilo. Kaya hindi malaking halaga yun. Kahit na, iniisip lang naman kita. Talaga? Anong talaga? Iniisip mo ako? Oo. Teka, ikaw, pilyo ka ha? Ayos lang yun. Kasi iniisip din naman kita. Iniisip mo ko? Oo naman. Bakit? Ha? Wala lang. Anong wala lang? Pwede ba yun? Kasi nga mahal kita. Ha? Ha? Ang ibig kong sabihin, kasi baka, kasi… Ano? Maylene, huwag ka magalit. Sorry. Sorry talaga. Saan naman? Sa nasabi ko. Ano sa mga sinabi mo yung hinihingi mo ng sorry? Yung mahal kita. Ang ibig sabihin, hindi mo ko mahal. Hindi, mahal talaga kita. Ano? Sorry. Ikaw kasi tinanong mo eh. So ano nga? Mahal mo ko o hindi? Mahal? Hindi sigurado. Ibig kong sabihin mahal. Mahal na mahal. Mahal din kita. Ay, salamat. Ano? Anong ano? Anong sabi mo? Tama ba yung nadinig ko? Ano bang narinig mo? Na mahal mo din ako. Oh, klaro pala eh. Maylene, naguguluhan ako. Ibig bang sabihin, sinasagot mo ako? Kanina pa, di ba? Tayo na? Kanina pa nga, di ba? Ayaw mo ba? Gusto! Gustong gusto! Woohoo! Kami na! Hoy, may mga kumakain. Bakit ba? Masaya ako eh. Oh, wag masyado. Kasi may ipapakiusap ako sa'yo. Kahit ano, kahit imposible pa yan gagawin ko para sa'yo. Hindi naman imposible. Ano ba yun? Tayo na, di ba? Oo. Pero pakiusap ko sana na isikreto muna natin. Ay, sorry. Kakilala mo ba yung mga kumakain? Hindi sila. I mean, kahit sino wag na muna nating ipagkalat. Tayo na lang muna sana ang nakakaalam. Bakit? May pangako ko kay nanay na magtatapos muna ng pag-aaral bago mag-boyfriend eh. Kaya, hintayin na muna natin na makagraduate ako. Total, malapit na rin naman yun. Masaya sanang ipagyabang pero kung yan ang gusto mo, sige, gagawin ko yan. Ang importante naman, alam mo at alam ko na tayo ng dalawa at mahal natin ang isa't isa. Salamat. Kailangan natin mag-celebrate. Bibili pa ako ng turon. Wag na. Mabigat na sa tiyan tong ginatang bilo-bilo. Pero dapat mag-celebrate tayo. O, edi mag-celebrate tayo sa pamamagitan ng ginatang bilo-bilo. Sige na nga. Bakit ganyan ang ngiti mo? Pasensya na. Hindi ko maitago na hindi maging masaya eh. Hindi naman nila mahahalata. Ikaw talaga puro kabiro. Kumain na nga tayo. Napakasaya ng araw na yon, Papa Dudut. Kaso'y pigil ang saya kasi kailangan muna naming isekreto ang relasyon namin. Pero kahit na ganoon ay masayang masaya pa din ako. Mula noon ay mas madalas pa kaming nagkikita ni Maylene. Ako na ang school bus niya
Minsan sinasabihan niya ako na huwag na siyang sunduin at ihatid pa uwi, pero hindi naman po ako pumapayag. Hindi ako mayaman kaya yun na nga lang ang magagawa ko sa kanya. Kaya pinakiusap ko kay Maylene na pagbigyan na lamang ako. Wala din naman siyang magawa bukod sa makulit ako ay mahal niya din naman ako. Kahit na ang dami ko pang pinapasok na racket para mas madaming maipon ay hindi nawawala sa schedule ko ang pagsundo at paghahatid kay Maylene. Hanggang sa dumating ang araw ng graduation niya. Nandun po ako pero hindi ako makalapit sa kanya dahil kasama niya ang nanay niya. Pero sobrang proud po ako sa pagtatapos ni Maylene. Saka sabi ko sa sarili ko na tiis-tiis lang dahil graduate na si Maylene, pwede na niya akong ipakilala sa nanay niya at ipaalam sa mundo na may relasyon kaming dalawa. Pero mali pala ang iniisip ko kasi sinabihan pala si Maylene ng nanay niya na hindi daw porket graduate na siya ay pwede na siyang makipagrelasyon. Kaya yun din kaagad ang naging topic namin noong nagkita kami noong gabi ng graduation niya. Nakiusap siya na ipagpatuloy pa namin ang paglilihim. Kung natiis ko ng matagal-tagal, ano ba naman yung konting tiis pa, Papa Dudut? Sumangayon ako sa gusto niyang mangyari na ilihim namin ang aming relasyon ng mga panahong yon, Papa Dudut, para hindi magalit ang nanay niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sabi nga nila ay walang lihim ang hindi nabubunyag. Nalaman ko na lamang na kinukumpronta ng nanay niya si Maylene dahil nga sa paglilihim ng relasyon naming dalawa. Galit na galit po siya kay Maylene at na triple pa ang galit niya nang malaman niya na ako ang karelasyon ni Maylene. Dahil sa napag-alaman din ni Aling Gila ang estado ko sa buhay. Kahit na hindi pa niya ako nakikilala ay galit na galit siya sa akin. At halos isumpa ako. Para sa nanay ni Maylene ay napakalaking kasalanan ang paglihiman siya at mas malaking kasalanan na ako lang pala ang lalaking karelasyon ng anak niya. Papa Dudut, hindi nga ako kilala ng nanay ni Maylene pero inalam niya ng pilit ang background ko. At nang makilala ako ay iniskandalo ako ng ilang beses. Mga masasakit na salita at pangmamaliit ang nadidinig ko mula sa kanya. Hindi ko na lamang po pinansin. Hindi po ako sumasagot man lang. Tahimik ako pero hindi ako napanghinaan para ipagpatuloy ang relasyon namin ni Maylene. Alam ko din po na totoong mahal ako ni Maylene kaya sapat na dahilan na po yun para ipaglaban ang pag-ibig namin. Ang mga nakakarinig sa pangmamaliit sa akin ng nanay ni Maylene imbes na husgahan ako ay mas nagagalit sila sa mga pangit na sinasabi ni Aling Gila. Kahit ganoon ay tuloy pa din ang relasyon namin ng anak niya. Para kaming mga pugante na nagtatago at hindi pwedeng mahuli. Hindi ko alam na sobra na pala ang dinadala ni Maylene sa damdamin niya dahil sa ginagawa sa akin ng nanay niya kaya gugulatin niya kami sa isang balita. Yan? Magandang gabi po, Aling Gila. Lumayas ka rito. Ang kapal naman ng pagmumukha mong tumuntong sa tahanan ko. Nay, tama na. Aalis na muna ako, Maylene. Hindi, dito ka lang. Aba, sino ka para magdesisyon dito? Tahanan ko ito. Ganun ba, Nay? So wala po akong karapatan dito? Paalisin mo ang lalaking yan kung gusto mo ng karapatan. Hindi! Maylene, baka mag-away kayo. Aalis na ako. Umalis ka na. Hindi siya aalis, Nay. Nandito kami dahil may sasabihin kami sa inyo. Sabihin mo na, tapos paalisin mo na yung lalaking yan at ayoko nang makita ang pagmumukha niyan dito kahit kailan. Buntis po ako. Si Andoy ang tatay. Ha? Hayop kang lalaki ka! Lumayas ka rito! Ang kapal
kapal na mukha mo! Sinira mo mga pangarap ko para sa anak ko! Nay, pangarap mo sa akin o pangarap mo lang? Isama niyo naman ako sa mga plano niyo. Bakit ikaw nagplano ka ng ganyan? Sa palagi mo matatanggap ko yan? Nangyari na to, Nay. Wala na tayong magagawa. Ipalaglag mo yan! Ano? Nay, naririnig niyo ba ang sarili niyo? Ipalaglag mo yung batang yan o putulin mo ng pakikipagkita sa lalaking yan! Ay, hindi ko akalain na kaya niyong sabihin ang mga bagay na yan. Ipalaglag? Hindi ba kayo natatakot? Wala na akong pakialam. Parusahan ako, basta huwag ka lang mapunta sa lalaking yan! Pwes, Nay, nakapagdesisyon na rin ako sa gagawin namin. Aalis na lang ako dito at magsasama na kami ni Andoy. Ano? Tigilan mo yung kahibangan mo! Sorry, Nay. Paalam po. Halika na, Andoy. Ha? Sandali! Aalis na kami, Nay. Huwag anak, huwag ka aalis! Ay, pasensya ka na sa nasabi ko. Hindi ko sinasadyang masabi na magpalaglag ka. Huwag kang umalis. Sige po. Pero sa isang kondisyon. Dito rin titira si Andoy. Ano? Siya ang tatay ng anak ko kaya dapat kasama ko siya. Anak, ano ba naman yan? Kung hindi po pwede, aalis na lang kami. Sandali. Sige na. Dito mo na patirahin yung lalaking yan. Baka sinasabi niyo lang po yan. Hindi, payag na ako. Huwag ka lang umalis, anak. Sana pakasamahan niyo na maayos si Andoy. Nay. Oo na. Sige na. Papasok na muna ako sa kwarto. Masakit ang ulo ko. Hoy, bakit ka tulala? Hayaan mo na si nanay. Hindi yun ang ikinabigla ko. Alin yung pagbubuntis ko? Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Nagagalit ka ba? Hindi naman, pero sana sinabi mo agad sa akin para naingatan kita. Ayos lang naman ako. Si baby. Ayos lang siya, huwag kang mag-alala. Pero bakit mo sinabi sa nanay mo na dito na ako titira? Dapat nandito ka para maalagaan mo kami ni baby. Gusto ko yun. Kaya lang baka mapano ang nanay mo. Hindi mapapano yun. Malakas pa siya sa kalabaw. Wala namang sakit si nanay. Kalimutan na nga muna natin yun. Ngayon palang pumapasok sa utak ko na magiging tatay na ako. Dapat mag-celebrate. Hoy, ayan ka na naman sa celebrate. Wag na. Yung nandito ka lang, sapat na yun. Ano bang kailangan kong bilhin? Bibili na ba ako ng mga lampin? Ang luma ng lampin ha? May mga diapers na ngayon. Oo nga pala. Damit na lang o kaya sapatos. Tumigil ka nga. Hindi pa nga natin alam kung babae o lalaki si baby. Di pang unisex ang bibilhin ko? Alam mo, mabuti pa, halika na. Hakutin na natin yung mga gamit mo. Pwede ba na nandun pa din ang mga gamit ko? Pero dito na ako sa'yo? Kung yun ang gusto mo, sige. Basta dito ka na uuwi Pupunta ka lang doon kapag may kukunin ka. Papadudot wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kagustuhan ni Maylene na makipisan sa kanila. Tama naman siya na kailangan niya ako lalo na at dinadala niya ang aming magiging anak. Sobrang halo-halo ang emosyon ko. Masaya ako dahil magkaka-baby na kami pero nagwo-worry ako dahil natatakot ako na baka mapabayaan ko ang mag-ina ko. Dahil sa kakarampot pa lamang ang pera ko. Kailangang makaipon sa pangangalaga kay Maylene habang nagbubuntis. Para sa panganganak niya at sa gatas at iba pang mga pangangailangan ng baby. Hindi pa kasama ang pagdating ng panahon na mag-aaral ang anak namin. Pero alam ko na kakayanin ko. Pipilitin kong kayanin para makaipon. Magtatrabaho ako ng sobra pa sa triple. Kahit 24 oras pa akong magtrabaho, basta may taguyod ko lamang ang pamilya ko. Kinausap ko na rin po si Maylene para humingi ako ng tawad dahil sa aksidenteng pagkakabuntis niya. Sinabi naman niya na huwag ko daw isipin yon. Ang importante ay magkasama na raw kaming dalawa. Dahil graduate na si Maylene ay naghanap din kaagad ito ng trabaho at maswerteng natanggap naman din kaagad. Ako lahat ng pwedeng trabaho na kunin ko ay pinasok ko na. Walang pili-pili, basta kikita ay papasukin ko. Wag lang ang masama dahil baka imbes na maitaguyod ko ang pamilya ko ay makulong pa ako at maiwan ko sila. Yung hirap ko sa pagtatrabaho ay tuloy-tuloy ay kayang-kaya ko o kakayanin ko ano pa man ang mangyari.
Pero ang pinakamahirap sa lahat ay yung pakikisama sa nanay ni Maylene. Nandito na palang senyorito. Magandang tanghali po, Nay Gila. Hoy, ang kapal mo! Huwag mo akong tawaging nanay. Pasensya na po. Bakit ka nandito? Dapat nagtatrabaho ka. Hindi ka na nahiya? Ang anak ko pang bumubuhay sa'yo. Gusto ko po magbigay ng pera, pero sabi ni Maylene itago ko na lang daw sa bangko para sa pangangailangan sa hinaharap. Umuo ka naman kaagad. Siyempre sinasabi ng anak ko yon kasi hampas lupa ka. Hindi naman po. Anong hindi? Kung hindi ka hampas lupa, ano ka? Excuse po muna. Anong excuse? Nag-i-Ingles ka pa, wala ka namang pinag-aralan. Nakatapos naman po ako ng high school. Ay, ipagyayabang mo yan. Hindi pa din maitatago na bobo ka. Papasok na po muna ako sa kwarto. At bakit? Magpapahinga lang po ako. Kapal! Magpapahinga habang yung anak ko nagpapakahirap. Masakit lang po ang ulo ko. Nagdadahilan ka pa para sa pagkabatugan mo. Hoy! Pumayag ako na dito ka tumira pero hindi ibig sabihin na tanggap kita at lalong hindi ibig sabihin na magpakasenyorito ka rito. Ihihiga ko lang po sandali. Maglinis ka nitong bahay. Dito ka nakatira, hindi ka man lang tumulong. Ano ako dito, katulong mo? Sige po, lilinisin ko po mamaya. Ngayon na! Masakit lang po ang ulo ko. Wala ka talagang pakinabang. Palibhasa, walang pinag-aralan. Ano po bang lilinisin? Sira ulo ka pala eh. Alam nga namang isang parte lang nitong bahay ang linisin mo. Linisin mong buong bahay. Opo. Ano pang hinihintay mo? Ayan ang walis. Ayan ang basahan. Kilos! Opo. Huwag mong madaliin! Wala ka talagang utak na bobo ka? Aling Gila, hindi po ako bobo. Bobo ka? Sobra naman po yata yung sinasabi nyo. O ano ngayon? Lalabang ka? Porke wala ang anak ko, sasaktan mo ko? Hindi naman po. Sasaktan mo ko? Aray! Wag! Maawa ka, Andoy! Ano ba nangyayari sa inyo? Wala pa akong ginagawa. Aray! Tulungan niyo ako! Sinasaktan ako ni Andoy! Tumigil po kayo! Tingnan natin kung sinong paniniwalaan ng mga taga rito. Ako o ikaw na pabigat? Huwag niyo naman pong gawin sa akin to. Anong wag? Makukulong ka. Subukan niyo, Nay. Anak! Mabuti dumating ka. Sinasaktan ako ng lalaking yan. Hindi totoo yan, Maylene. Ako pa ngayon ang ginagawa mong sinungaling? Nay, kanina pa ako nakasilip sa pinto. Kitang-kita ko at dinigang lahat ng nangyari. Ano ba naman kayo, Nay? Anak! Kakampihan mo pa yung lalaking yan kesa sa akin? Ipapakulong ko yan! Sige, Nay. Kung yan ang gusto nyo. Maylene, wala akong ginagawa. Alam ko. Kaya nga hintayin natin ang mga pulis at ako na magwi-witness. Anak, ano ka ba? Ako na nga sinaktan dito. Mapapatunayan niyo po ba? Sapat ng salita ko. Sige, Nay. Kung mas gusto niyo maiskandalo pa ang pamilya natin. Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Maylene, para matapos na to, babalik na lang ako sa bahay. Araw-araw na lang akong dadalaw para kumustahin ka. Ako pa din naman na nagsusundo at naghahatid sa'yo. Mabuti pa nga. Salamat naman. Sandali. Kukunin ko lang ang mga gamit ko para doon na tayo sa bahay mo. Ano? Anak, huwag ka sumama. Hayaan mo na siya. Ewan ko na sa inyo, Nay. Ayoko magalit sa inyo kaya kami na lang ang aalis. Huwag ka nang umalis, anak. Please. Hindi ako aalis. Pero mangako kayo na ito na ang huling beses na pagsasalitaan at pag-iisipan nyo na masama si Andoy. Mangako kayo at gawin nyo. Oo, anak. Papadudot natapos na naman ang araw na yon at muling nangako si Aling Gila. Tahimik kami ng ilang araw, walang panunumbat, walang parinig. Akala ko ay ayos na ang lahat pero may mas malaking pasabog pala si Aling Gila. Pinagplanuhan niya ang isang bagay na ikakasira ko para tuluyan akong itakwil ni Maylene. Ang naging plano niya ay kinausap ang isa sa mga kakilala ko at kinontsaba na yayain akong uminom at lasingin. Pagkatapos noon ay may papupuntahin silang babae na inupahan para magpanggap na karelasyon ko.
Siyempre hindi lang yon, planado na rin na darating si Aling Gila kasama si Maylene para mahuli kami ng inupahang babae na nakakandong sa akin kahit na wala na akong malay. Nakakatawa nga na may gagawa pala talaga ng ganon. Yung tipong ginagawa ng mga kontrabidang nanay sa mga pelikula. Pero siyempre, huli na noong nalaman ko kasi nagtagumpay si Aling Gila. Malay ko ba naman kasi na tatablahin ako ng kakilala ko at ipapain ako ng ganon. Kaya huling-huli ako ni Maylene, Papa Dudut, na may kalampungan na babae na wala akong kaalam-alam. Siyempre, gaya ng inaasahan ay galit na galit si Maylene. Mag-iiskandalo at aawayin ang inupahang babae. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matapos mag-iskandalo ni Maylene ay umalis ito nang hindi man lang sinundan ni Aling Gila. Nagpaiwan siya para makausap ang mga kakonsyaba. Inabutan niya ng pera ang kakilala ko pati ang babaeng inupahan niya. Nanghingi pa ng dagdag ang babae dahil wala naman daw sa usapan na masasampal siya ni Maylene. Ayaw sana magbigay ni Aling Gila pero nanakot ng babae na aaminin kay Maylene ang lahat kapag hindi siya nabigyan ng dagdag. Inisman ay walang nagawa si Aling Gila kundi ang magdagdag ng bayad. Matapos ang usapan nila ay umalis na rin kaagad ang tatlo. Para akong tanga dahil kinaumagahan ay nagising ako sa tapat nung tindahan na pinag-inuman namin. Iniwan na lamang nila ako doon na parang basura. Masakit ang ulo ko na umuwi sa bahay nila Maylene. Wala akong alam-alam sa nangyari ng gabing yon. Magaling na lalaki. Magandang umaga po, Aling Gila. Ay, talagang magandang umaga ko ngayon. Ewan lang sa'yo. Po? Ewan ko sa'yo. Si Maylene po. Bakit? Nasaan po siya? Iwan mo muna kami, Nay. Tawagin mo lang ako. Good morning, Maylene. Kung lumapit sa akin, please. Natidiri ako. Ha? Mahal naman, pasensya ka na. Nalasing ako, hindi ako ginising ni paring Amir kaya doon ako nakatulog sa tapat ng tindahan. Huwag mo akong paikutin. Totoo, mahal. Huwag mo sabi akong lapitan Nandidiri ako sa'yo. Ano bang sinasabi mo? Wow, patay mali siya. Huwag mo nang itago dahil nahuli ko na sa akto. Ang alin? Wow naman. Consistent ka ha? Ano bang sinasabi mo? Pasensya ka na at ngayon lang ako nakauwi. Totoo ang sinasabi ko. Pero pangako, hindi na mauulit. Gusto mo pa sanang ulitin kung hindi kita nahuli. Nahuli? Ano bang ibig mong sabihin? Huwag mo naman akong paikutin, hindi ako tanga. Nawala na yung lasing mo kaya nagmamaang-maangan ka na? Maylene, ano ba to? Naguguluhan na ako. Kunwari hindi mo ako nakita kagabi dun sa tindahan. Ha? Nagpunta ka dun? Andoy naman. Maylene, diretsuhin mo na nga ako. Gusto mong derechahan? Oo. Lumayas ka dito. Mahal naman. Dahil lang sa naglasing ako, papalayasin mo ako. Tingin mo ba ganun ako kababaw? Na dahil lang sa paglalasing mo kaya ako galit? Ano pang dahilan? Gusto mo pang sa akin manggaling. Oo. Hindi ka na nahiya? Mambababae ka lang sa tindahan pa. Nakitang-kita na maraming tao. Nambababae? Ano bang sinasabi mo? Tigilan mo nga ako. Hindi kita maintindihan. Lumayas ka na. Ha? Mahal, ano ba to? Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Mag-usap muna tayo. Wala nang dapat pag-usapan. Ang relasyon natin, ang buhay natin, kailangan natin pag-usapan. Hindi ko alam kung saan galing yung sinasabi mong pabababae. Tumigil ka na nga. Huling-huli ka na, lumulusot ka pa. Nagpunta kami ni nanay kagabi sa tindahan. At huling-huli namin na may nakakandong sa iyong babae. Nakakadiri ka.
sakali kapag gumawa ng kababuyan mo? Hindi totoo yan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Lasing na ako kagabi. Wala na akong nahaalalang ganyan. Kaya nga lumayas ka na para tapos na. Ano ka ba? Kung ano man na nakita mo, hindi totoo yun. Baka may nag-setup lang sa akin. Huwag naman ganito. Gusto ko kayong alaghan ng anak natin. Walang anak. Hindi talaga ako buntis. Sinabi ko lang yun para tantanan na tayo ni nanay. Para hayaan niya na tayo magsama. Pero mali pala ang ginawa ko. Kaya lumayas ka na. Respetuhin mo ang sinasabi ko. Ayoko nang makita ulit ang mukha mo. Paalam. Maylin! Oh, ano bang hinihintay mo? Aling Gila, may kinalaman ba kayo dito? Kagagawan niyo to? Kagagawan ko man o hindi, pinalalayas ka na mismo ng anak ko kaya umalis ka na. Bakit niyo nagawa to? Wala akong inaamin sa'yo. Alam kong kayo nagplano nito. Alam mo, ang dami mong sinasabi, umalis ka na bago kita ipabarangay. Tandaan mo, hindi kayo kasal ng anak ko. Mahal ko ang anak niyo. Mabuti pala hindi totoong buntis si Maylin, kaya mas mabuti talaga na mabura ka na sa buhay niya. Layas! Aling Gila! Layas! Papa Dudut, mahal ko si Maylin kaya sinabi ko na gagawin ko ang lahat para maiayos ang sinira naming pagmamahalan. Ayokong umalis noon. Kakatukin ko sana si Maylin sa kwarto para muling kausapin pero handa talaga si Aling Gila. Isang sigaw niya lang ay may mga kalalakihan na pumasok ng bahay para ilabas ako. At sa kanto ay pinagulpi pa niya ako. Tulad nga ng nabanggit ko kanina ay para talagang isinabuhay ni Aling Gila ang mga napapanood niya sa pelikula. Pero kahit na ganoon ang nangyari ay hindi masisira noon ang kagustuhan kong ayusin ang lahat. Kaya naman binalik-balikan ko si Maylin. Pero nang panahon na yon ay si Maylin mismo ay itinataboy na rin ako. Ipinagugulpi ako ni Aling Gila kada balik ko sa bahay nila at nang bandang huli ay pinablatter pa nila ako para huwag nang bumalik sa bahay nila. Wala na akong nagawa kundi ang magpakalayo-layo dahil na din sa sobrang sama ng loob. Ginamit ko ang nangyari para mas magpursige pa sa buhay para makaangat. Kumuha ako ng 2 taon na kurso gamit ang inipon kong pera. Si Maylin naman ay nabalitaan kong ipinakasal ni Aling Gila sa isang lalaking may kaya sa buhay. Pero nabalitaan ko din na wala pang 1 taon matapos ang kasal nila ay naghiwalay din ang dalawa dahil sa mga kakaibang ugaling ipinakita ng napangasawa niya. May pagka-bayolente ang lalaki at laging sinasaktan si Maylin. Naawa po ako sa sinapit niya pero wala na akong karapatan para manghimasok pa. Matapos noon ay matagal akong walang balita tungkol sa kanilang mag-ina dahil sa pagkaabala ko sa mga trabahong tinatanggap ko. Sa sobrang abala ko na baguhin ang buhay ko ay isinubsob ko ang sarili ko sa trabaho. Ginamit ko yung mga nangyari sa akin na instrumento para magsikap ako ng husto. Naisip ko na kung may maganda akong buhay, walang sino man ang tatapak sa aking pagkatao. Pag maganda at maluwan ang buhay ko, hindi ako makakatanggap ng pangit na pagtrato mula sa kung sino man. Ilang taon din ang lumipas nang mabalitaan ko na nawala na rin daw pala si Maylin sa sarili. Inaalagaan na lang siya ng kanyang nanay na si Aling Gila dahil lagi na lang daw itong tahimik at tulala at minsan ay biglang sisigaw at iiyak. Makalipas nga ang 5 taon ay aksidenteng nakasalubong ko si Aling Gila. Malaki na ang pagbabago sa itsura niya dahil sa edad. Nagulat ako nang siya ang lumapit para kausapin ako. Andoy. Aling Gila, kayo ba yan? Ako nga. Magandang umaga po. Magandang umaga din. Kamusta po? Eto, hindi maganda ang buhay. Hindi naman po siguro. Ang gara naman ang pananamit mo. Salamat po. Kotse mo yan? Opo, napag-ipunan kaya nakabili. Maganda at mukhang mamahalin. Sakto lang naman po. Natapos na din hulugan.
Pero mukhang bago pa. 1 taon pa lang po sa akin. Maingat lang po siguro ako. Mukhang maganda na rin ang buhay mo Sinuwerte lang po. Matapos ko mag-aral, nakapagtayo ng negosyo. Sa awa ng Diyos, lumaki naman. Nagsipag po ako ng sobra matapos yung nangyari dati. Patawarin mo ko. Kalimutan niyo na po yun. Nakatulong naman po sa akin para magsipag pa ng sobra. Patawad. Aling Gila, wag po kayong umiyak. Sabi ko nga po, kalimutan na natin yun. Andoy, akong may gawa ng nangyari dati. Akong nagplano para makita ni Maylin na may kasama kang babae. Alam ko po. Alam mo? Opo, inamin din sa akin ni Amir. Pero wag niyo na pong isipin yun. Patawad, Andoy. Matagal ko na po kayong napatawad. Nung una, galit na galit ako. Pero natutunan ko magpatawad at makalimot para walang bitbit sa dibdib, para makakilos ng mas maluwag. Salamat, Andoy. Salamat. Kung mamamatay man ako, masaya na ako na napatawad mo ako. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Walang mamamatay. Malakas pa kayo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pakakayanin ang lahat. Bakit po? Si Maylin. Ano po nangyari kay Maylin? Kamusta po siya? Nung mapalayas ka, ay ipinakilala ko siya sa isang lalaki na napili ko para sa kanya. Kaso, sinasaktan pala siya ng hayop na yun. Nabalitaan ko po yan at naghiwalay din sila. Pero ayoko na po manghimasok na dahil ayoko nang sumama na naman ang loob ni Maylin. Andoy, si Maylin, wala siya sa sarili niya hanggang ngayon. Lagi lang siyang tulala. Kasalanan ko lahat. Aling Gila, huminahon kayo. Baka kung anong mangyari sa inyo. Ang anak ko, ako may kagagawa ng nangyayari sa kanya ngayon. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo. Hayaan niyo, tutulong ako. May kilala kong doktor na pwedeng tumulong kay Maylin. Salamat. Walang anuman po. Para may magawa naman po ako para kay Maylin. Andoy, Po. may hihilingin sana ako sa'yo. Sige po, kung kaya ko po wala pong problema. Andoy, balikan mo na si Maylin. Po? Baka pag binalikan mo siya, magbalik yung sigla niya. Magbalik yung dating siya. Alam na din niya na ako may gawa nung nahuli ka niya, kaya hindi na siya galit sa'yo. Aling Gila. Nakikiusap ako, mahal ka ng anak ko. Aling Gila, hindi na po pwede. May asawa na po ako ngayon at may 3 anak na. Yun pong doktor na sinasabi ko na tutulong kay Maylin ay yung asawa ko po. Huwag po kayong umiyak. Hindi ko po pababayaan si Maylin. Andoy, patawarin mo ako. Aling Gila, tama na po. Papadudot, napaluhod si Aling Gila sa narinig niya. Ramdam ko ang kanyang pagsisisi. Ramdam ko na inaako niya lahat ng pagkakamali kaya nagkaganon si Maylin. Itinayo ko siya at sinabing huwag na silang magsisihan at higit sa lahat ay huwag na niyang sisihin ang sarili niya sa mga nangyari. Ang kailangan niya ay lakasan na lamang ang loob at gawin ang pwede pang magawa para maiayos ang lahat. Hindi man 100% pero sigurado ako nagagaan kahit papaano. Binigyan ko siya ng kaunting halaga para sa panggastos nila at sinabing dadalaw kami ng asawa ko sa kanila para matignan ang kalagayan ni Maylin. Papadudot, dahil sa pagkikitang yon ay hindi ko mapigilang sumagi sa isipan ko ang buhay ko noon. Nung para lamang akong basura na tinatapak-tapakan. Pero pasalamat pa din po ako sa mga nangyari dahil naituloy ko ang pag-aaral ko at naging matagumpay ang negosyong tinayo ko. Ang pinangarap ko dati na mabigyan ng magandang buhay ang magiging pamilya ko ay nangyari na. Maayos ang mga anak ko at siniguro kong nakaantabay na ang lahat ng kailangan para makatapos sila ng pag-aaral. Lagi kong itinuturo sa mga anak ko ang maging mapagmahal at laging ikonsidera ang mga nakakaharap dahil hindi lahat ay maganda ang pinagdadaanan at tinatakbo ng buhay. Mahalaga na maiparamdaman lang natin sa kanila na kabilang at may silbi pa rin sila sa lipunan at hindi basta-basta lamang.
Matapos matignan ng asawa ko si Maylene ay nabigyan niya ito ng gamot. Yung mga sumunod base sa reseta ng misis ko ay ako na mismo ang bumibili para kay Maylene. Ipinapadala ko mismo sa kanila. Alam po ng asawa ko yon at alam niya din kung sino si Maylene sa buhay ko at tanggap niya yon. May mga pagkakataon na dinadalaw din si Maylene ang asawa ko para kumustahin. Pero parang si Maylene na rin daw mismo ang may gusto na hindi siya gumaling. Makalipas ang mahigit 20 taon ay binawian na rin ng buhay si Maylene. Ang pagkawala ni Maylene ay ang naging closure ko na rin. Opo Papa Dudut, kinalimutan ko na po ang mga nangyari at nakapagpatawad na ako. Pero may naiiwan pa po talaga sa puso ko na hindi ko matanggal hanggang sa maging malaya na muli si Maylene. Yun po ang naging closure ko. Naiwan na pong mag-isa si Aling Gila kahit nangyari. Ang mga nangyari ay tinutulungan ko pa rin siya hanggang sa ngayon. Nagpapadala pa rin ako ng kaunting tulong buwan-buwan para sa gastusin niya na siyang ipinagpapasalamat naman ni Aling Gila. Malaking tulong po sa akin na maibahagi ang kwentong ito habang sinusulat ko ito ay hindi ako umaasa na maitatampok ito sa programa ninyo. Dahil alam kong marami ang mga nagpapadala. Ngunit pinagpapasalamat ko po kung sakasakali. Papadudot yung magkaroon lang ako ng lakas ng loob na isulat ito at mailahad ang damdamin ko ay sapat na para sa akin na tulong para sa kapayapaan ko na rin. Maraming salamat po at sa lahat ng mga kasama mong bumubuo ng Barangay Love Stories. Hindi nyo lang alam kung anong tulong ang naibibigay ninyo sa isang katulad ko na kailangan ng platform na ito na mapaglalaharan ng mga saloobin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento at nawa ay manatiling nakatutok ang mga kapuso natin sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Andoy. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.